Marami nagtatanong kung papunta dito sa Australia, galing ako ng Bargo cruise ship. Ayan, ito yung mga nagtanong sa akin. Ayan. Hindi ko alam kung nasa barko din sila o nasa Pilipinas. Pero ganito yung kwento ko. Saglit na madali lang to. Bibilisan lang natin itong magbibigay sa inyo ng tip kung paano, kung ano nangyari sa pag-apply ko. Ayun, sumampa muna ako ng barko. Pero lahat ng mga papeles ko, resume ko, importante, naka-prepare na yon. Lagi namang nabubuksan ng asawa ko email ko, tsaka Facebook ko para dun sa possible na tumawag o kaya mag-message dun sa lahat ng pinasahan namin ng mga agency. Ayun ang pinaka number one yung gawin. Tapos yun, pag onboard ko, after a month, may nakita yung bayo ko. Shoutout nga pala yung bayo ko dyan nasa US ngayon. Kapatid ng asawa ko, may nakita hiring upholstery sa isang agency, sa Cirrus Global. Ayun, pinasa agad ng asawa ko yung CV ko. Pagpasa, after one day lang ata, tinawagan na agad yung asawa ko at pina-revise yung resume. After ma-revise yung resume, tinawagan na ako na agad for interview na. Initial interview muna, tapos after ng initial interview, nag-English test ako. Yung basta English test ng Cirrus. After ng English test, maraming nag-test noon, marami kaming na initial interview. Pero yung English test, medyo maraming bumagsak. Ilan lang kami nakapasa. Yung nakapasa ako sa English test. After the English test, employers interview na. Yun na. Interview na ako ng final interview sa mga employer, dalawa. Yung boss ko ngayon, na kaya trabaho ako dito. Ayun, pagkatapos ng interview, kinongratulate ako ng Cirrus Global. Nakuha ko ng company namin ngayon bilang vehicle trimmer dito sa Australia. Yung tuwan-tuwa ako. Tapos, after 3 months, or 2 months, kasi pagka tinawagan na kayo ng employer, pag napasa kayo ng employer nyo, automatic yun, naantayin talaga kayo. Pag sinabi nyo nasa onboard kayo, gusto nyo tapusin yung kontrata nyo, antayin kayo ng employer nyo pag sinabi nilang hired na kayo. Yan, tanggap kayo. Kaya ang ginawa ko, nag-resign ako sa Royal Caribbean, RCCL. Nag-resign ako after 3 months, hindi ko tinapos yung 8 months. Nag-resign ako, umuwi ako dahil nga sabi ng agent ko na kailangan ko na raw umuwi magkasikaso ng medical, ganito, ganyan. Pero pag uwi ko, nagpa-medical ako, pre-medical check-up lang yun. Doon ako sa Matrix, sa pinag-medical ako. Nakala ko yun na yung medical ko, yun pala hindi pa pala yun. Yung palang pre-medical pa lang yun para sa agency. After noon, tumagal pa ako ng bakasyon sa Pilipinas. Dapat nga tinapos ko na lang yung kontrata ko. After 9 months pa ako ulit bago natawagan ng agency para makumpleto lahat ng visa ako kasi pinasa na, nilodge na yung visa ako. Maraming mga documents na pinasa pa. Saka ko na lang i-vlog uli i-video yung mga documents na kinailangan. Ayun, yun lang muna. Sa ngayon, yung kung paano ako nakapag-apply dito sa Bargo, dito sa Australia na during onboard ako. Ayun, kailangan may contact doon sa Pilipinas kasi pag ginawagan kayo, pag walang signal sa Bargo, kailangan mag-message ka at least kahit sino ng mga kasama mo sa bahay sa Pilipinas. Asawa mo, kapatid mo, anak mo, or mga gulang mo. Yan ang pinaka-importante, may contact kayo. Kasi sa Bargo, minsan mo lang signal, hindi ka makontak agad. Ang pinaka-importante, makontak agad ang agency mo. Okay guys, yun lang muna for today's. Yan na, sagot nyo. Next time, gagawa ulit tayo ng video about naman sa mga documents na kailangan on board. Papunta rito. Okay guys, have a good night.